Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Fraze Martea, an expert programmer. May mga nagtatanong sa akin guys kung magkano daw yung mga sinahod ko simula nung una kong trabaho hanggang ngayon. Kaya ito yung pag-uusapan natin, yung mga job title tapos mga salary history ko. Pero yung mga starting salary ko is hindi nyo na ito pwedeng ma-compare sa ngayon kasi more than 10 years ago na yun yung starting ko. Ngayon kasi mas mahal na yung mga bilihin tapos yung mga transpo kaya possible na mas malaki na yung starting salary ngayon. Pero kung barat na kumpanya yung mapasukan nyo, is possible na mas maliit pa yung starting nyo ngayon compare sa naging starting salary ko more than 10 years ago na. So unahin natin yung first job title ko which is yung IT instructor noong year 2010. Yung sahod ko nun is 11,000 na basic plus yung excess na units. Mabait naman yung dean namin kaya binibigyan kami ng maraming subjects kaya pumapatak halos 15,000 yung monthly ko nun dahil sa mga excess na units. Mas maraming subject, mas malaki yung kita kaso maliit pa rin compare sa ibang trabaho, di ba? 15,000 tas ang daming subject tas mga pasaway pa yung estudyanteng iba. So yung sumunod na taon naman is yun na yung time na nakapag-work ako as junior.net developer. Yung starting salary ko nun is 25,000. Pero after 6 months is promote nila ako as mid-level na .NET developer kaya naging 35,000 yung sahod ko kasi dinagdagan nila ng 10,000. Tapos another 6 months ulit, promote nila ulit ako as senior kaya dinagdagan nila ulit ng 10,000 kaya yung job title ko is senior.NET developer tapos may salary na 45,000 in 2012. Bali sa isang taon lang din is naging senior agad ako. Then sa sumunod na taon, the same company pa din, dinagdagan nila yung sahod ko ng 20,000 kaya naging 65,000 yung sahod ko noong 2013. Pero noong 2013 din, mga August, is umalis na ako sa kanila kasi naghanap ako ng multinational na company. Kaso yung nahanap ko is mababa yung job title kasi mid-level lang na web developer pero yung sahod naman niya is mas malaki, 85,000 kaya noong 2013 yung sahod ko is 85,000 na may job title na web developer lang, hindi senior. Tapos noong 2014 hanggang 2015, nag-steady lang yung sahod ko na 85,000. Pero gumagawa ko ng mga freelance tapos sideline na projects noon kaya may extra income din ako maliban sa 85,000 ko na yun. Then noong 2015 is umalis naman ako sa kumpanya na yun. Kaya bumalik ako sa previous company ko. Yung in-offer naman nila sa akin is lead.net developer, kumbaga lead ako ng project, ako yung nag-lead ng project. Pero hindi ako nag-lead ng tao project lang. Ayaw kasing mag-lead ng tao Yung in-offer naman nila sa akin na salary is 70,000 na net, ibig sabihin malinis na yon yung 70,000. Bali si company na yung bahala ng mga taxes mo, mga deductions, basta yung iuwi mo, yung take home pay mo is 70,000. Yung kagandahan lang sa net yung offer sa'yo o yung negotiation mo is hindi ka maapektuhan pag tumaas yung tax kasi ganun pa rin yung net pay mo Yung problema naman pag bumaba yung tax, parang bumaba din yung sahod mo kasi maliit na yung binabayaran na tax ng company mo para sa'yo pero yung net mo is ganun pa din. Tapos noong 2018 naman is nakahanap ako ng bagong trabaho tapos yung job title is senior super engineer tapos may salary na 95,000. Tapos yung kagandahan pa nun is work from home siya. Pero 3 months lang ako sa kanila, umalis agad ako kasi umuwi kami ng summer. Gusto namin magliwaliw muna. Tapos 1 year sana akong titigil mag-work kaso nagkaroon ng problema sa summer kaya 7 months lang is bumalik ulit kami sa Manila. Tapos dito sa Manila naman is nakahanap ulit ako ng bagong trabaho. Actually 3 yung offers ko, may 160,000 sa Makati, tapos mayroong 130,000 sa Pasig din, malapit lang sa amin, tapos may 115,000 naman na malapit lang din sa amin. Pero yung pinili ko is yung pinakamaliit yung offer na 115,000 kasi yung 160,000 na yan na Makati, ang layo din sa amin, aabot ng 4 hours a day yung makukonsumo sa biyahe pa lang kasi 2 hours papunta doon, maswerte ka na sa 1 hour tapos uuwi ka pa kaya ayaw ko nung ganun, kahit mas malaki yung sahod, pagod ka naman, di bali na mas maliit, hindi ka naman pagod.
Sa 130,000 naman na malapit lang din sa amin, hindi ko tinanggap kasi yung building nila is hindi dinadaanan ng mga babaan ng sasakyan. Kumbaga maglalakad ka pa ng 30 minutes para makapunta sa building. Ganun din pag uuwi ka. Eh yung last naman na mas maliit yung sahod, 115,000 lang. Yung dinadaanan ng mga sasakyan is nasa building mismo nila. Kaya pwede akong bumaba sa building mismo. Wala akong lalakaring malayo. Kaya yun yung tinanggap ko. Kaya nung 2018, yung job title ko is Senior Full Stack .NET Developer na may sahod na 115,000. Pero yung mga minention ko guys is mga regular ko na sahod dyan na minsan kasi gumagawa ko ng mga freelance project o kaya naman mga sideline, kaya may extra income din ako. Tapos nung sumunod na taon, 2019, after 6 months kong mag-work sa kanila is nag-resign ako kasi parang napapagod pa rin ako sa biyahe. Sanay na ako sa previous company ko na work from home kaya nag-decide ako mag-resign. Kaso kinounter nila ako, pinayagan nila ako maging work from home forever, kumbaga habang buhay. Tapos dinoble nila yung sahod ko kaya noong 2019 yung sahod ko is 230,000 tapos work from home pa siya. Tapos nag-steady na yung sahod na yon hanggang ngayon. Yung maganda lang sa akin kasi before pa mag-COVID, tapos kahit matapos yung COVID, work from home pa rin ako. Pero ng 2019 hanggang 2020 guys, may tinanggap akong job offer. Bali naging 2 jobs ako noon, 2 full-time. Halos the same yung sahod kaya halos 500,000 yung kinikita ko noong 2019 hanggang 2020. Kaso nag-resign ako sa isang job kasi nakakapagod pala pag 2 full-time jobs kasi halos 3 hours or 4 hours lang yung tulog mo sa isang araw. Baka yun lang ikamatay ko kaya tinigil ko yung isa. Pero yung kinita ko naman sa isa is yun yung mga pinamigay ko sa mga kamag-anak, mga kaibigan, o kaya naman mga nag-donate ako sa mga kahit saan-saan lang. Yun yung naging purpose ng isa kong job nung dati para may pampasaya yun para sa ibang tao. Tapos napasaya rin ako nun kasi nakabili ako ng maraming gadgets dahil sa isang full-time job ko na yun. Okay na sa akin yung isa na lang yung trabaho. Siguro pag magipit ako o kailangan talaga ng extra income, saka na lang ako mag-iisa pang trabaho o maghanap ng freelance. Yung pinaka-busy ako kasi ngayon is mag-YouTube o mag-video edit kaya hindi muna ako nag-freelance. Kaya kahit walang kita o walang extra income, at least nag-enjoy naman ako mag-edit kasi gusto ko talaga mag-video editor minsan kaya lang hindi ko napapractice. At least ngayon, nakakapag-practice na ako ng video editing dahil sa pag-YouTube. So yun lang guys yung mga salary history ko Hindi ko alam kung sa 2022 ba is madadagdagan or sa next year pa. Kasi hinintay ko lang may kalmado na yung pandemic or yung COVID. Saka ako hingi kahit kunting increase lang. Kasi yung inflation from 2019 hanggang 2022, di ba, tumaas na yung bilihin. Kailangan ma-cover ko yung inflation na yan para parang 230,000 pa rin na equivalent ng 2019 yung kikitain ko. So yun lang guys, kaya kung may questions kayo, lagi nyo lang sa comments kasi magre-reply naman ako sa inyo Kita-kits na lang tayo sa mga susunod ko mga tutorial videos, how-to videos, tapos vlog videos. Again, my name is Freyz Martea, an expert programmer. Nag-iwan ng katagang, ang buhay ng programmer ay coding-coding lang.